pinagkagastahin lang natin ay 4.5 trillion pesos. Ang ating collection is 5.5 trillion. Wala sana tayong deficit. Dapat meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Wala na sanang utang. Sa ngayon po, sa pagkalatag ng ating budget, 6.325 trillion. Yung ating revenue is 4.8 trillion. Meron ng deficit of 1.5 trillion pesos. Equivalent to 125 billion pesos per month. Saan po yun, ha? Ano ba? Or 4.2 billion pesos per day. 174 million pesos per hour. Yan po yung kalagayan ng ating bansa. Dahil po sa corruption. Dahil sa corruption, lalo pong lumala ang kahirapan sa ating bansa. Ang sabi po sa survey during the first week of January, gusto ko makita si Senator Hinlo. Nasaan po ba siya? Tinatakpan mo kasi. Alam po niyo si Philip Salvador. Kahit saan ako pumunta, sinusundan ako niyan eh. Nandun po ako sa Chinese New Year kahapon, hindi po ba? Nung isang araw. Pumunta po ako sa Ongpin, sa Binondo. Dito hindi na ako makikita niyang Salvador na yan. Nandun na naman. Sinusundan mo ba talaga ako? Sinusundan kita talaga. Kung kinakailangan ako magpalit ng apelyido, gagawin ko. Sige. Nasa na ba ako? Sinasabi ko. Ang kahirapan ng ating bansa po, talagang nakakabigay na po ng agam-agam sa ating bansa. Sabi po ng SWS survey, first week of January, 63% of our people feel that they are poor. 63%. That's about 17 million families. Times 5. Equivalent to 87 million Filipinos. Or 75% of your total population feel that they are poor. Bakit po tayo nagkaganito? Dahil nga po sa corruption. Corruption. Kung hindi po tayo gagawa ng paraan para i-address ito, wala na po tayong pupuntahan. Ang nangyayari po ngayon, puro pamumulitika na lang, away-away na lang. Nagkaroon po tayo ng problema sa budget sapagkat may nakakita po. Kaming lahat nakita namin. Bagamat itanggi nila. Totoo pong nangyari. There are 13 pages sa report po ng ating tinatawag na bicameral conference. Yun po ay binigay sa amin. Ako po nabigyan because as member of the House of Representatives, kailangan pong mabigyan nila kami ng kopya bago i-ratify yung BICAM report. Pinadala po nila sa email. Iba-ibang oras po yun kasi mahigit po kami 300. Ako, letter M po ako. So, na-receive ko po yung aking kopya 6:27 in the evening. Kinuha ko po yung video. I wanted to determine what exactly is the time when the ratification was held. It was exactly 7 o'clock in the evening. Ibig sabihin, halos kalahating oras ang binigay nila sa amin para examinin ang napakakapal na report. Nasa ang panig po ba ng report yung 28 blank? Nandun po doon sa special provision. So 13 pages containing 28 blank. Tinatanong ko po, how is it possible that you will ratify an incomplete report? No, sinasabi po ng Malacanang, hindi po, wala pong blanco. Wala na po ang blanco kasi napilapan na yon kasi bago nyo po ibigay yung completed na GAB,
The moment na ito po ay na-submit sa Malacanang Records Office, MRO, ang tawag nila ron, it now becomes an enrolled bill. Pipirmahan na lang ng president. So wala na yung blank. Yung material particulars that are lacking in those blanks, supplied na po yun. But the question remains unanswered. Sino po ba ang nagbigay ng authority na supplyan yung blanks? Why is it the DICAM conference did not specify a particular document na sana itong mga blanks na to will be supplied by the following material particulars, and that particular sheet of paper siguro or paper should have been part of the ratification process. Para sa ganun, alam naming lahat na yung palang mga blanks will be supplied by the following data. Eh wala naman pong ganun eh. Somebody supplied it, but it did not go to the plenary. Wala po. That was not the process. Alam ko meron pong nag-file sa Supreme Court. Si Congressman Ungab at saka si Senator Vic Rodriguez. I heard the reaction of the President, although speculative naman. Tinanong yata siya, hindi ko alam kung gano'n, ito nabasa ko lang. Do you have a contingent plan, Mr. President, if the Supreme Court decides that this blah 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 is unconstitutional? Sabi yata ng President, no. We will shut down the government. How is it possible to shut down a government? You have responsibilities to your people. How can you stop the operations of government? Sana naman hindi yun ang talagang nasa puso ng ating Pangulo. Sana naman hindi. Because you cannot stop the operations of government. You owe it to your people. Tama, Mr. Salvador. Napakaaga po ng politika. Alam naman po ninyo. Ito po mangyayari talaga. They will impeach the Vice President. Nag-aantay lang sila ng tamang numero sa Senado. Ngayon po, wala pang scene kasi alanganin sila. They can always transmit a completed impeachment complaint anytime. Magagawa nila yun. Lahat po nagawa na nila eh. Ako po, ano ba kasalanan ko sa kanila? I was only trying to mediate. Ito po ang tamang gawin. Ganito po yung tuntunin natin. Huwag po tayong magtatanong ng taliwas in aid of legislation. Hindi po inquiry in aid of legislation ang ginagawa ninyo. It is in aid of prosecution. Yung Quadcom po, wala kayong direksyon eh. What are the limitations sa inquiry in aid of legislation? What are the limitations? Sabi po ng Korte Suprema, there must be legislative purpose. There must be pertinency on the questions to be asked. Number 3, the persons that appear before and affected by the inquiry must be protected of their rights. Lahat po ng ito'y walang ito. It is not in aid of legislation. Dahil wala namang legislation na nasa isip nila while they are asking all the questions. So sinasabi ko lang naman po eh. Why are you scrutinizing the budget expenditure of the office of the Vice President in regard to her confidential funds? Why? Oh, lahat naman tayo kanya. Lahat ng agencies. Kailangan pananagutan natin, sasabi natin ang pagkakagasta ng pera ng gobyerno. No one is exempted. Tama naman po yun eh.
Eh bakit po mahigit na 400 opisina, ahensya ng gobyerno ang nabigyan ng confidential funds? At nagkaroon din ng audit observation memo coming from the COA. Bakit po ang opisina ng Vice President lamang ang inyong inuusisa? Bakit hindi natin ipatawag lahat ng 400? Ayaw po nila. Maliwanag po, politika lang. O paano maniniwala sa atin ang kapwa natin Pilipino ng ginagawa natin ay totoo in aid of legislation when you have isolated the office of the Vice President and you excluded the other 400 offices? Sinong maniniwala sa atin? O ano pong ginawa nila sa akin? Tinanggal po ako lahat sa lahat ng aking mga committees. Wala na po akong committees ngayon. Pati po ang aking mga allowances as member of the House of Representatives. For first time, nangyari po. Maski na po yung members ng Makabayan Black na wala nang ginawa, kundi questionin lahat ang ginagawa ng gobyerno. Wala pong hindi nabigyan ng allowances. Pero ako po, pinagtatanggol ko lang naman ang katuwiran. Sabi ko sa kanila, wala namang ganitong nangyari ng panahon ni Noli de Castro. Wala namang nangyaring ganito nung panahon ni Jojo Binay, ni Leni Robredo. Formalidad lang ang tanong because this is probably based on trust. Eh bakit ngayon po? Eh Inday Sara, nangyari naman noon 2022 at saka 2023 nung wala pang awayan. O di ba 2022? It took only 13 minutes for the OBP budget to be disclosed. 13 minutes, 2022. Wala pang abayan. 2024 and the 2023, 20 minutes. So thereabouts. Bakit po ngayon? Pangatlong araw na nag-aaway-aaway tayo dahil lang gusto nating pagtatanungin ng opisina ng Vice President. Sinabi na nga niya, she is presenting the 2025 budget before us. Why are you questioning the utilization of her budget in 2022 and 2023? So siguro out of exasperation, sinabi niya, Madam Chair, I forgo the defense of this budget and I leave it to the discretion of this committee to decide on this budget as presented. Tapos yung pangalawang araw, hindi na po siya dumating. Nabuisit eh. Na sino naman ang hindi mabubuisit, hinihiya ka na lang. Halatang halata po eh. O sabi ko, Madam Chair, bakit po nangyari? I have one question. Are we now setting aside the tradition of not questioning the budget of the office of the Vice President? My only advantage over you, sabi ko sa kanilang ganun, ako po ay nandito na sa Congress in 2004. That's the 13th Congress. Kayo pong lahat, huwag kayong magagalit sa akin, pare-pareho kayong neophyte. Hindi nyo nakita yung nangyari yung nakaraan. That's why I am telling you, I am here to tell you that this tradition existed and we upheld it for so long a time. And this is the force of tradition. This is a time-honored tradition. Are we now discarding this tradition, Madam Chair? If we are discarding this tradition, is this committee authorized to do it? So sabi niya, after a long suspension, I have a short answer to this question. The answer is no. Pwede sumaya po ako. Because if the answer is no, then the tradition will be upheld. So wala nang tanungan, di ba? Di mag-okay na. No, nobody questioned the decision of the chair. So sabi ko, Madam Chair, with your answer, may I now respectfully move to terminate consideration of the budget of the OBP. Second motion, sabi naman ng katabi ko. Mayroon nag-object.
Yung kaibigan mo, Philip Salvador. Si Franz Castro. Oh, sabi ng chair, tingnan po ninyo, tingnan niyo yung kabaligtanaan. Kayo lang, maintindihan. Sabi ng chair, there's a motion to suspend blah blah blah, but there is an objection, let us divide the house. Madam Chair, how can you do that? You already ruled. Sabi mo, the answer is no. Meaning, we will now uphold this tradition. Eh sabi niya, you are outvoted. Usman. Dapat sila yung out of order, di ba? The one who moved to object should be declared out of order. Out of order ka, nag-roll na kanina pa eh. Eh, nagsumbong po sila kay... Alam niyo na kung kanino nagsumbong. Boss, si Marcoleta, pinampihan niya si Vice President Sara Duterte. Saan naman kayo nakakita ng ganong katwiran? Tapos pinatawag na naman sa issue na naman is back-end hanggang sa mauwi sa confidential ba. Hindi po totoo yun. Even the basis for calling the Vice President to that meeting is wrong. Kasi nag-privilege speech yung kaibigan na naman ni Philip Salvador. A representative from Manila. Nobody even questioned him that we cannot take the floor. We cannot avail of the privilege hour because the subject matter of his speech is connected to a pending bill. What was the pending bill? Yun pong General Appropriations Bill is already considered in the floor. So, bawal na po yun. So, ano sinabi ko, Mr. Chair, mali po yung basis. Ano sabi ng chairman, yung bibigay po ng kopya. Noted. No, Mr. Chairman, you have to explain. I'm raising an issue here. Noted. Tapos guguluhin po nila akong lahat. Meron po silang 3 tao na inassign na sa tuwing ako'y magsasalita, ang gagawin po nila, manggugulo na lang. Yung isa, artista. Yung isa ay dating kasapi ng NPA. Yung isa naman ay isang huwag na pastor yata. Hindi ko alam kung anong klase nito. Yun po. At kung nagpatuloy pa ako nagsasalita, puputulin nila yung microphone. Ganun po yung naging kalagayan. So sinasabi ko po, lahat gagawin nila. Let me go back to the first premise. They will impeach the Vice President. Itaga nyo sa bato yan. Naghihintay lang sila ng tamang panahon. Kaya hindi sila makagalaw ngayon, baka wala silang 2/3. Naghihintay sila ngayon na makarami sila doon. Kaya, huwag po kayong papayag. Dalhin nyo doon si Philip Salvador at saka si Vic Rodriguez at saka si Atty. Hinlo. Para sa ganon, marami ang mag-o-object. Hindi po ba? Kasi po, tingnan ninyo ngayon. Anong number ka sa survey, Philip Salvador? Mataas ka pa sa akin eh. Tingnan po ninyo yung SWS. Number 32 yata ako. Ayoko nang tingnan eh. Isipin po ninyo. Nagpunta po ako ng Hong Kong unannounced. Gusto ko lang malaman kung kilala ko ng ating mga kababayang OFW. Sino ang kasabay ko? Bentol po. Isasalita siya doon. Pero tinitingnan siya ng mga kababayan natin. Pero wala naman nagpa-selfie sa kanya.
Yung number 3 daw siya. Samantala ko number 30. Diskulta na nito. Huwag kayong maniniwala doon. Huwag kayong maniniwala. Huwag kayong pabubulag doon. Huwag kayong patatangay. Alam po naman ito, kayo po dito wala rito eh. Pero kailangan po nating sabihan po yung ating mga kababayan. Pwede nilang malinlang po yung ating mga kababayan. Yung po kasing survey, alam naman yun, trend setting lang yun, mind setting. So, pag na-establish nila, si ano pala yung number 1? Si E.T. ang number 1, di ba? So, ano gagawin po natin? Mindanao Parallel Leaders. Puro po tayo Mindanao lang, wala po tayong ibang lugar. Ay, Cebu. Mindanao lamang po lahat to. So tingnan po ninyo, sa dami po ng problema natin, pati nga po yung kuryente, sinasabi ko unahin natin.